Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Rohan Channel, Estrelita Ilarde, Wilmar Esperanza Quilas, at Henry Celerio. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1431. Ang mukha ni Faye Goddard ay nag-ulong, at ang kanyang ekspresyon ay kakilakilabot sa ngayon. Natapos na ang lahat para sa antics ng Flynn. Nangangahulugan din ito na ang mga pagkalugi ng 4 na Masters ng Hong Kong ay higit sa $1 bilyon. Hindi sinasadya na nanginginig si Faye habang iniisip ito. Pagkatapos ay tinitigan niya si Harvey York ng mapait at sinabi, "York, hindi pa tapos ang bagay na ito. Magbabayad ka para dito." Si Harvey, na malapit nang lumingon at umalis, huminto at sinabi, "Sabihin mo ulit." Sinabi ko, hindi pa tapos ang bagay na ito. Hindi lamang babayaran mo ito, ang iyong asawa, ang iyong pamilya, ay magiging paksa din ng aming paghihiganti. Ipinangako ko na mula ngayon, hindi sila magiging madali, at walang magiging kapayapaan. Sampal. Sinampal na siya ni Harvey bago pa niya matapos ang kanyang mga salita. Si Faye, na may mapait na mukha, ay ipinadala na lumipad sa ibaba at tumama sa isang anti-gang istante. Bigla, maraming mga antigo ang bumagsak sa lupa sa iglap na iyon. Si Faye ay nalilito matapos na masampal sa sandaling iyon, kasabay ng pulang palad na nakamarka sa kanyang mukha, na medyo nawalan siya ng pakiramdam. Sa kanyang pagkakakilanlan, hindi niya inaasahan na may isang tao na talagang maglakas loob na sampalin siya. Mahalagang maunawaan na siya ang Black Widow, si Princess Faye. Nariyan ang 4 na Masters ng Hong Kong at ang 4 na nangungunang pamilya ng Hong Kong sa likuran niya. Ang nasabing background ay tiyak na takutin ang mga tao hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, sa Buckwood, may isang taong talagang nang-ahas na sampalin siya. Sa sandaling ito, pinunasan ni Faye ang dugo sa kanyang mukha at nahihirapang tumayo. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Harvey at sinabi, "York, nang-ahas ka na matumbok ako." Sampal. Sinampal muli ni Harvey ng kanyang likurang palad, na ginawa si Faye na nahihirapan ng ilang mga hakbang paatras. "So what? Subukan mong bantaan akong muli. Makikita natin kung manggahas akong patayin ka sa lugar." Kinuha ni Harvey ang isang tisyo at pinunasan ang kanyang mga daliri habang sinabi niya ng walang pakialam. Tahimik ang buong karamihan. Lahat ay tumingin kay Harvey na parang tamad. Walang mag-iisip na ang taong ito na walang awa sa panulat ay magiging mas walang pag-asa at pagiging dominanti sa sandaling ito. Ito lamang ay kahit na ang 2 sampal ni Harvey ay mabilis at mapurol, maaaring makuha niya ang kanyang sarili sa malubhang problema. Kahit na alam ng 4 na Masters ng Hong Kong ang tungkol sa bagay sa ngayon, maaari lamang nilang madala ang mga kahihinatnan at tanggapin ang mga ito. Gayunpaman, ang sitwasyon ay ganap na naiiba ngayon mula nang simula ni Harvey ang paghagupit sa mga tao. Kahit na wala ang 4 na Masters ng Hong Kong, maaaring patayin ni Faye si Harvey mismo. Ito ay dahil sinaktan muna niya. Samantala, natigilan si Avel na iswel. Sa sandaling ito, hindi niya sinasadya na hinayla si Harvey at sinabi, "CEO York, kalimutan ito. Sinamantala na natin ito. Kung nais lang niyang magkaroon ng isang kagat ng cherry, hayaan mo na siya. Kalimutan ito." Sa sandaling ito, hinawakan ni Faye ang kanyang namumula at namamaga na mukha. Hindi na siya nagkaroon ng pag-uugali ngayon at nakatingin na lamang sa mga taong ito. Sa halip, hindi niya maiwasang magalit. "Sinabi ko sa iyo, York. Huwag isipin na maaari kang kumilos ng arrogant sa harap ko dahil lamang sa ikaw ay konsultant ng gobyerno. Ang bagay na ito ngayon ay hindi pa natapos. Wala sa inyo ang maaaring makatakas." Si Darren Flynn at ang iba pa ay nakatitig din sa kay Harvey sa sandaling ito. Inisip ng lahat na tapos na sina Harvey at Avel ngayon, ito ay dahil ang Black Widow na si Princess Faye, ay nabaliw. "Talaga, hindi ako makatakas. Okay, tatayo ako ngayon. Maaari kang tumawag sa iyong mga tao. Kung kaya mong, gawing akong mapaluhod. Siyempre, kung hindi mo ako kayang mapaluhod, natatakot ako na baka ikaw ang may pinakamasamang kapalaran." Ang mukha ni Faye ay naging madilim.
Malamig niyang sinabi, Darren, papuntahin ang ating mga kalalakihan dito. Mabilis na kinuha ni Darren Flynn ang kanyang telepono at hinanap ang isang taga-suporta mula sa bakod dito. Ang bawat isa sa mga kawani ay tumingin sa kay Harvey York na may kasiraan. Kahit na ang taong ito ay may mata para sa mga antigo at hayaan ng mga antiques Flynn na magdusa ng isang malaking pagkawala. Gayunpaman, ano ang paggamit ng pagkakaroon ng kakayahang ito sa industriya ng appraising? Ang bagay na ito ay wala sa harap ng manipis na kapangyarihan. Una nilang naisip na ang live-in son-in-law na ito ay aalis pagkatapos madali siyang maktakas sa kawit. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin sa kanya, gayunpaman, hanggang ngayon, gusto pa rin niyang magpanggap. Tunay siyang walang alam at hindi nakakaintindi. Sinusubukan niyang patayin ang kanyang sarili. Maghintay ka lang. Tumawag ako ng isang tao na pumunta ngayon. Maghintay hanggang sa dumating siya. Lahat kayo ay kailangang lumuhad sa lupa para sa akin. Nakatitig si Darren kay Harvey na may mabisyo na ekspresyon sa kanyang mukha at nagsalita sa pagitan ng kanyang mga gradong ngipin. Si Faye Goddard ay may pananagutan sa isang malaking insidente ngayon. Ngunit ang responsibilidad ni Darren ay hindi rin nakakagulo. Maliban kung si Harvey ay maaaring ibagsak ngayon, kung hindi man, maaaring siya ay itapon sa Victoria Harbor kung bumalik siya sa Hong Kong. Walang pakialam si Harvey, kumuha ng ilang higit pang mga tao na pumunta dito. Umaasa ako na hindi mo ako pababayaan sa huli. Si Darren ay nanloko, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Di nagtagal, nakakonekta ang tawag, at agad na nagsalita si Darren, Director Flynn, ito ako. May dumating at lumikha ng problema sa Flynn's Antiques ngayon. Oo. Hindi lamang niya sinaktan ang aming shop, nang ahas pa siyang sampulin si Miss Faye. Naging mahigpit ang mukha ni Darren matapos ehang ang telepono. Maghintay ka lang, darating ang taong tinawag ko. Hindi pa tayo tapos ngayon. Hindi lamang ikaw ay tumama sa mga tao, ngunit nagpapakalat ka rin ng mga alingaw-ngaw sa paninirang puri sa Antiques Flynn. Babayaran mo kami hanggang mawala mo ang lahat. Nang malapit nang sumagot si Harvey, nagbago ang ekspresyon ni Aval na iswel, at bumulong siya. CEO York, natatakot ako na medyo mahihirapan ang mga bagay. Ang taong tinawag nila ay dapat na mula sa anti-gang merkado. Ang unang in-command ng anti-gang merkado, si Henry Flynn. Siya ang may pananagutan sa pamamahala ng buong merkado ng Antigo. Kung nakikipag-ugnay siya sa Antiques Flynn, maaaring magkaroon tayo ng kaunting problema. Ang kutis ni Aval ay naging isang maliit na kakilakilabot habang pinag-uusapan niya ito. Tulad ng sinasabi, walang katulad ng pagkakaroon ng isang tao sa lugar upang maayos ang paraan. Kahit na si Henry ay isang maliit na opisyal lamang, mayroon pa rin siyang kapangyarihan. Siya ang namamahala sa buong proseso sa anti-gang merkado, mula sa pagpaparehistro hanggang sa mga benta at pagkatapos ng pagbenta. Pinakamahalaga, maaari niyang pigilan ang lahat ng iyong mga kalakal kung siya ay nagalit sa iyo. Maaari niyang pigilan ang mga kalakal hanggang 8 o hanggang 10 taon. Sa oras na iyon, hindi ka rin magkakaroon ng isang lugar upang umiyak. Masasabi na ang mga naiswells ay nasa anti-gang negosyo sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng kanilang impluwensya, natural na alam ni Aval kung gaano ang kakayahan ng unang in-command ng anti-gang merkado na ito, at maaaring pukawin ang problema. Ngumiti si Harvey nang walang pag-iingat, sa nakikita ang pag-alala ni Aval. Aval, galing ka rin sa mga kalye. Paano ka naging duwag? Huwag kang mag-alala, magiging maayos tayo. Si Aval ay bahagyang natigilan. Bagaman alam niyang mahusay si Harvey, ngunit nasa teritoryo sila ng anti-gang merkado. Nagulat si Aval sa tiwala ni Harvey sa pagsasalita ng ganito. Hehe, parehong sina Faye at Darren ay nanligaw sa pakikinig sa mga sinabi ni Harvey. Naramdaman nila na nakakatawa ito. Ang brat na ito ay tiyak na hindi alam kung saan siya nakatayo. Di nagtagal, maraming mga kotse ang tumigil sa gate ng Flynn's Antiques, pagkatapos ay nagbukas ang pintuan ng kotse, at isang pangkat ng mga tao ang pumasok. Ang isang gitnang may edad na may ulo ng kalbo,
na nagpalabas ng isang dominanteng aura, ay naglalakad sa unahan. Sumigaw siya ng malamig sa ngayon, sino ang maglakas loob na gumawa ng problema sa Flynn's Antiques? Hindi mo ba alam na ako, si Henry Flynn, ang nag-aalaga sa lugar na ito? Bagaman si Henry Flynn ay direktor lamang ng antique management, marami siyang awtoridad. Sa kanyang kapangyarihan, hindi mahirap sirain ang isang anti-gong shop o isang anti-gong manlalaro. Dati ay may isang tindahan na nagbebenta ng kaligrapya at mga kwadro na gawa. Dahil lamang sa ibang partido na tumanggi na magpadala sa kanya ng mga regalo, na-frame siya ng kabilang partido, na nagsasabing ang mga kontrabando ay nasa kanilang kaligrapya at koleksyon ng mga kwadro. Pagkatapos, isinara ang shop, at ang mga kalakal ay sinamsam. Walang nakuha ang may-ari ng paraan upang mabawi, kaya maaari lamang siyang magpakamatay sa pamamagitan ng paglukso sa ilog. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng pagsisisi si Henry. Sa halip, gumawa siya ng maraming katibayan upang patunayan na patay na ang may-ari ay nagbebenta ng mga kontrabando. Kalaunan, itinago pa niya ang ilan sa kaligrapya at mga kwadro na gawa at ibinenta ang mga ito sa Hong Kong, kumita ng maraming pera sa proseso. Sa makatuwid, ang mga ekspresyon ng mga anti-gong manlalaro na naruroon ay bahagyang nagbago, nang nakikita ang pagdating ni Henry Flynn, na kilala bilang Flayed Man. Direktor Flynn, sa wakas ay napunta ka upang mamuno sa hustisya para sa amin. Siya ito, at siya. Pumunta sila dito at pinaghahampas ang aming shop. Hindi ko alam kung anong pamamaraan ang ginamit nila. Kinuha nila ang 50 piraso ng jade sa aming shop, at pinili din nila ang higit sa 10 mga antigo kung saan ay mga tunay. Pagkatapos, ipinahayag nila sa lahat na ang natitira ay mga peke at binili nila ang lahat ng mga tunay. Direktor Flynn, sinisira nila ang ekonomiya ng merkado, at nais nila na isara namin ang mga antiques ng Flynn. Dapat kang mamuno sa hustisya para sa amin. Sumakay si Darren Flynn sa mga lelayan ni Henry habang nagsasalita siya sa ngayon. Bukod dito, sinaktan pa nila si Princess Faye. Tiyak na hindi sila tapat at walang awa. Malamig na sinabi ni Faye Goddard, Direktor Flynn, mangyaring mamuno ng hustisya sa bagay para sa atin ngayon. Nakaramdam si Henry ng kakila-kilabot para kay Faye at sinabi, Princess, huwag kang mag-alala. Ito ang aking teritoryo. Tiyak na makakakuha ako ng hustisya para sa iyo. Well, napakalinaw sa iyo na matumbok ang taong hinahanap ko. Nais mo ba para sa iyong sariling pagkamatay? Sinasabi ko sa iyo. Pinaghihinalaan ko ngayon na ang mga antique at jade sa iyong mga kamay ay mga kontrabando. Dapat mong buksan ang mga ito para sa isang inspection. Bilang karagdagan, ang bawat isa sa inyo ay kailangang magbayad ng multa na $15.4 milyong. Kung hindi, dadalhin kita sa istasyon ng pulisya. Nakatitig si Henry sa kay Harvey York at Aval na Iswell sa ngayon at sinabi na may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Hindi sumagot si Harvey, 15.4 milyon. Sige kung gayon, ang bagay na ito ay hindi magagawa kung hindi mo ako babayaran ng 15.4 milyon. Sinusubukan mo bang patayin kita? Si Henry ay mukhang malamig. Samantala, malamig na sinabi ni Faye, Direktor Flynn, kamanghamanghang ang pagkakakilanlan ng taong ito. Siya ang konsultant ng gobyerno ng Buckwood. Natatakot ako na hindi mo kayang saktan siya. Konsultant sa gobyerno. Ilang sandali ay natigilan si Henry. Pagkatapos ay sinuklian niya, ang tinatawag na konsultant ay wala sa loob ng sistema. Isa lang siyang panlabas na recruit. Bakit hindi ko kayang pukawin siya? York, lumuhod. Ipinagmamalaki ni Henry na gumanap ng maayos sa harap ni Faye, tulad ng isang bayani na sumagip sa kanya. Walang pakialam si Harvey. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at nag-dial ng isang numero. Nasa merkado ako ng Antigo. Hiniling sa akin ng direktor ng antique management na lumuhod, gumawa ng isang bagay tungkol dito. Nang makita na tumatawag din si Harvey at hiniling ang mga tao na alagaan ito. Natagpuan ito ni Faye at iba pa, nagpapanggap pa rin siya sa sandaling ito. Nasaan ang kasiyahan sa kanya? Sinabi ni Director Flynn na ang isang konsultant lamang ay wala sa loob ng sistema.
Kung binigyan ka ng lahat ng pabor, kung gayon ikaw ang tinatawag na consultant, kung hindi, wala ka. Humihiling sa ibang tao na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Bullshit. Ang mukha ni Henry ay naging madilim sa ngayon, at siya ay tinanong, sino ang iyong tinawag? Sino ka sa palagay mo? Bilang isang live-in na manugang, hindi mo nararapat na magpanggap sa harap ko. Tila, nakuha na ni Henry ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Harvey mula kay Faye. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Binuksan din ni Faye Goddard ang kanyang bibig at sinabi, York, napakaraming buhay mo sa mga kababaihan at tinatreto ang iyong sarili tulad ng isang boss. Sa palagay mo ba talaga na ang iyong katayuan bilang isang konsultant ay mahusay? Sinabi ko sa iyo nito lang nakalipas na ang iyong pagkakakilanlan ay isang tigre na papel sa harap ng tunay na malaking shot. Walang imak na sagot ni Harvey. York, malalaman mo sa lalong madaling panahon kung kapakipakinabang ang aking katayuan o hindi. Magpanggap. Patuloy na magpanggap. Si Faye ay nanloko, isang live-in son-in-law na kumikilos tulad ng isang hari. Galit na sinabi ni Henry Flynn, York, walang silbi. Mayroon akong pangwakas na sinasabi sa lugar na ito, ang anti-gang merkado. Kahit na mayroon kang first in command, si Yoel Graham, upang suportahan ka, papatayin mo rin ba ako? Si Yoel Graham, karapat-dapat ka ba? Walang pakialam si Harvey. Ito ay medyo kakaibang tanawin sa mga panahong iyon. Kahit na walang sino man ang nang-ahas na pangalanan at ihulog ang unang in-command ng Buckwood. Samantala, maraming mga kotse ang tumigil sa gate ng Flynn's Antiques. Pagkatapos, ang ilang mga tao ay lumabas ng pantay mula sa kotse. Ang nangunguna ay isang tao na may suot na salamin na naka-frame na ginto, at mayroon siyang isang malakas na aura. Sir Graham, bakit ka nandito? Nakakita ng taong ito na may salamin na naka-frame na ginto, ang kabangisan sa mukha ni Henry ay agad na nawala, at naging magiliw siya. Pagkatapos ay mabilis siyang umikot at nagsaludo, si Michael Graham, ang nakababatang kapatid ng first in command, na si Yoel Graham. Ang unang in command ng Antique Management. Ang sistema sa Buckwood ay naging higit na mataas din kay Henry. Si Faye, Darren Flynn, at iba pa ay abala rin sa pagbati sa kanya ng magalang. Kung nais nilang magaling ng maayos sa anti-gang merkado, kailangan nilang mapanatili ang isang mahusay na relasyon sa taong ito. Lahat sila ay nakatingin ng excited kay Henry. Hindi nila inaasahan na bibigyan sila ni Henry ng napakalaking pabor sa pamamagitan ng pag-anyaya sa taong ito. Tiyak na patay na si Harvey at ang kanyang mga tauhan. Ang mukha ni Avel na Iswell ay naging isang masikip na ngumuso. Ngayon na nandito si Michael Graham, maaaring magtatapos sila sa kanilang pinakamasamang kapalaran ngayong gabi. Hindi pinansin ni Michael ang pag-ikot ni Henry at nag-scan sa paligid ng lugar sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, tumakbo siya patungo sa kay Harvey at bamulong, Consultant York, ako si Michael Graham, ang unang in-command ng Antique Management System sa Buckwood. Hiniling sa akin ng aking kuya na pumunta at tingnan. Maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari? Kung mayroon man na makakatulong ako sa iyo, sabihin mo lang sa akin. Si Michael ay magalang kay Harvey, at tila natuwa siya. Laking gulat ni Yoel matapos niyang matanggap ang tawag ni Harvey. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang kapatid na pumunta at tingnan. Si Yoel Graham at Michael Graham ay malapit sa isa't isa sa pamilya. Kaya, tiyak na binanggit ni Yoel kay Michael ang tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Natuwa si Michael. Hindi niya inisip na magkakaroon siya ng pagkakataon na gumawa ng mga bagay para sa taong ito ang maalamat. Ano? Natigilan si Henry matapos makita si Michael na magalang kay Harvey. Tinitigan niya si Harvey sa kawalan ng paniniwala. Iyon ang unang utos ng Antique Management System sa Buckwood. Paano siya nagpakita ng labis na paggalang sa isang live-in na manugang? Parehong hindi rin ito tinanggap ni Faye at Darren. Hindi nila sinasadya na hinaplos ang kanilang mga mata sa sandaling ito, ngunit ang madugong katotohanan ay nasa harap nila.
Sa paghusga mula sa eksenang ito, ang katayuan ni Harvey bilang isang konsultant ay hindi mababa ngunit medyo mataas. Narito ako upang bumili ng ilang mga antigo. Ngunit ang iyong subordinate, ang direktor ng antique management, ay dumating upang kumpiskahin ang aking mga kalakal. Nais pa niya akong magbayad ng multa ng 15.4 milyon at lumuhod upang aminin ang aking mga pagkakamali. Walang pakialam si Harvey kay Michael. Ang iyong antique management system ay talagang isang bagay. Sa sandaling ito, dumating si Aval at sinabi kay Michael ang tungkol sa bagay na ito sa madaling sabi. Agad na sumabog si Michael sa isang malamig na pawis, inabot ni Harvey ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Michael. Michael, gusto mo bang lumuhad din ako? Kabanata 1435. Agad na nagdilim ang mukha ni Henry Flynn. Ang tono ni Harvey York ay ang tono ng mga superior na nag-uusap sa kanilang mga subordinate. Ang nakakagulat sa kanya, kahit na higit pa, ay ibinaba ni Michael Graham ang kanyang ulo sa sandaling ito. CEO York, pasensya na. Hindi ko siya tinuruan ng maayos. Tiyak na bibigyan kita ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at lumakad patungo sa kay Henry at sa iba pa. Sir Graham, ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Pasensya na, sa totoo lang hindi ko alam na kilala ka ni Harvey. Mangyaring bigyan kami ng isang pagkakataon. Si Henry ay gumamit upang panasan ang kanyang layag patungo sa hangin. Siya agad na lumuhod, umiyak habang pinipigilan ang hita ni Michael. Wala na siyang mapagpanggap na aura, si Michael ang kanyang nakahihigit. Madali niyang matukoy ang kanyang karera sa isang salita lamang. Ito ay isang bagay lamang ng mga salita upang wakasan ang kanyang karera. Sampal, flayed man ng antique management. Sampal, napakagaling mo. Sampal, ang pag-agaw ng mga bagay sa ibang tao nang walang anumang kadahilanan. Sampal, ang pag-aayos sa ibang tao ng 15.4 milyon. Hindi na napigilan ni Michael at sinampal siya ng maraming beses. Sa sandaling ito, si Michael ay ang paghagupit. Agad na namula si Henry mula sa butas ng ilong, at ang kanyang mga pisngi ay namamaga. Una, tinatanggal na kita. Mula ngayon, lumayas mula sa antique management system. Pangalawa, tipunin ang 15.4 milyon bilang kabayaran at ibigay ito sa kay Consultant York. Pangatlo, huwag muna akong makita sa Buckwood mula ngayon. Hinawakan ni Michael ang kanyang kamay habang nagsasalita. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tao na sirain ang hita ni Henry at itapon siya sa loob ng kotse. Tiningnan ni Harvey si Faye Goddard, Darren Flynn, at iba pa na walang pakialam. Patawarin mo ako, tila na ang iyong backer ay walang silbi. Ang mga mata ni Faye, Darren, at iba pa ay nang dilim. Una nilang naisip na ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang isang konsultant ay walang tunay na kapangyarihan, ngunit ngayon ito ay tila mayroon siyang awtoridad. Gayunpaman, kahit na, si Faye ay hindi bumababa ng walang away. Ang tingin ni Michael ay nahulog kina Faye at Darren. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, CEO York, gusto mo rin akong alagaan sila. Hindi na kailangan. Magaan ang sinabi ni Harvey, bufo lang sila. Sa palagay mo ba ay mayroon kang mga tao? Nakakita ng mapagmataas na ekspresyon ni Harvey sa sandaling ito, naging malamig ang ekspresyon ni Faye, at mabilis siyang nag-dial ng isang numero. Sa palagay mo ang gobyerno ng Buckwood ay mahusay, tama. Pagkatapos, tatawag ako sa gobyerno ng Southlight. Patay kayong lahat, maghintay ka lang at makita. Naturally, ang pagkuha ng mga mataas na antas ng mga opisyal ng gobyerno ng Southlight ay nagpapagana sa 4 na masters ng Hong Kong na pumasok sa merkado ng Buckwood. Kaya't matapos na masobrahan ng first in command ng antique management system, ang unang bagay na naisip ni Faye ay ang pagtawag sa backer mula sa gobyerno ng Southlight. Inabot ni Michael ang kanyang kamay at nais na agawin ang telepono, ngunit hinimas ni Harvey ang kanyang kamay, sumanyas siyang tumigil, at sinabi ng mahinahon, hayaan siyang tumawag. Mabilis na dumaan ang cellphone ni Faye, at pinindot niya ang icon na parang walang kamay. Ang isang bahagyang mature na boses ay nagmula sa kabilang panig ng telepono, sino ito?
Ang maliit na katawan ni Faye ay nanginginig ng labis. Maya-maya, tuwang-tuwa siya at sinabi, Sir Quinlan, ako si Faye, ang kinatawan ng Four Masters ng Hong Kong. Napahiya ako at binubuli ng iba sa Buckwood Antique Market. Ang kabilang partido ay hindi nagpakita ng anumang paggalang sa iyo o sa apat na Masters ng Hong Kong. Dapat kang mamuno sa hustisya para sa amin.